Sa baba ng lobby ng isang matayog na building, isang pagsigaw ang narinig ng mga empleyadong naglalakad paroon at parito. Nagulat ang lahat at ang iba naman ay nakiisyoso. Walang yakang babae ka, napakalandi mo, napakakiri mo. Sa susunod, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Bulyaw ni Jessica sa sekretarya ng asawa ng pinsang si Jamie. Nanginginig sa takot ang babae. Ngunit pilit na lumalaban sa panunumbat at pananakit ng babaeng sumugod sa kanya. Irereklamo ko kayo, makakarating to sa opisina. Mariing sabi ng sekretarya habang pinipilit na pinatatag ang boses kahit nanggigilid na ang luha. Di gawin mo, sagot ni Jessica, mariing nandidilat. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sino ka ba? Isa ka lang naman sekretaryang gustong umahon sa laylayan ng ekonomiya. Umiikot pa ang mata niya sa sobrang gigil. Sa susunod na lumandi ka, siguraduhin mong hindi asawa ng boss mo ang kinakalantari mo, no? Naiintindihan mo? At parang nalunod sila sa katahimikan matapos noon. Tantanan mo na ang asawa ng pinsan ko. Naiintindihan mo ba? Dugtong pa niya, sabay turo sa mukha ng babae. Tama na yan, Jessica. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo. Pigil ni Jamie. Tumingin siya sa paligid dahil sa hiyang nararamdaman. Ngunit mas ikinabigla niya ang tila pagkakita sa isang pamilyar na muka mula sa malayo. Kilala niya ang lalaki, si Leo Montenegro, ang lalaking kinasusuklaman niya sa mahaba-habang panahon. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya sa sarili. Narinig mo ba ang sarili mo? Tanong ni Jessica kay Jamie. Nasa boses nito ang hindi makapaniwalang hanggang ngayon martir pa rin ang pinsan at hindi kayang lumaban sa kabit na nasa harapan lang nila. Ha? Ano? Gulat na sagot ni Jamie. Ang sabi ko, naririnig mo ba ang sarili mo? Anong hiya-hiya? Nakikita mo ba yung mukha niya? Mukha bang may pagsisisi yan? Mukha bang nahihiyayang haliparot na babaeng yan? Sigaw pa ni Jessica. Muling hinarap ang umiiyak na sekretarya. Kung ako sa'yo malanding babae ka, magre-resign na lang ako. At hindi ko naman gagawin yon. Matatag na sagot ng babae. Nanginginig man ng labi. Ha? At tumaas ang gilid ng labi ni Jessica habang lalong kumurba ang mataas nitong kilay. Narinig mo, Jamie? Ang talas ng bunganga ng kirida ng asawa mo. So ano, wala kang gagawin? Galit na tanong ni Jessica. Halos umuusok ang tenga sa inis habang si Jamie naman halo-halo ang emosyon. Ano na? Jamie, kumilos ka! Sulsul pa ni Jessica. Lumapit si Jamie at bago pa siya mapigilan ng sariling konsensya, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng sekretarya. Isa lang sana, pero kilala niya ang pinsan. Alam niyang hindi matatahimik si Jessica kung magpapakalma siya ngayon. Sana madala ka na. Layuan mo na ang asawa ko, please. Jamie! Isang sigaw ng isang lalaki ang nagpatigil sa lahat. What are you doing? Galit na tanong ng asawang si Jerome. Kunot noo habang nakatingin sa gulugulong buhok at namumulang pisngi ng sekretarya. Tumigas ang mukha nito na tumingin kay Jamie at Jessica. This is not the right place to play around. Mariin pa nitong sabi habang salitan niyang tiningnan si Jamie at Jessica. Hindi ko mapapalagpas to. Umakyat ka't doon tayo mag-usap. Parang sinisilaban si Jamie sa loob ng opisina kahit malakas ang aircon ng kumpanya. She's just working in her company. Halos maputol ang litid ni Jerome nang i-close door ang sariling opisina para makausap ang asawa. Kailan ka ba titigil sa kakaselos, Jamie? Kailan? Pagod na ako sa'yo. Maging ako pagod na. Gusto kong maniwala na wala kang ginagawa. Pero ibang sinisigaw ng instinct ko. Punyetang instinct yan. Mariing sigaw ni Jerome. Baka nakakalimutan mong hindi ka lang asawa ko. May-ari ka rin ng kumpanyang pinaghihirapan kong patakbuhin. Gusto mo bang makarating to sa mga magulang natin? Para lang matahimik yung mga hinala mo? Halos magdikit ang mga ngipin ng lalaki sa inis. At doon, para bang nabuhusan ng malamig na tubig ang pagkatao ni Jamie. Alam niya kung gaano kahirap humawak ng kumpanya ng pamilya. At pihado siyang masisi ng ama kung nagkataon dahil sa pag-aaway niya at pagiging immature. I'm sorry, okay?
I'm so sorry. Hapong-hapo si Jamie. Gusto na niyang tigilan ng paghihinala. Pero bakit sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, para bang laging may mali siyang nararamdaman? Hindi ko lang mapigilan. I will try harder to change. Then stop your insecurities. For God's sake, hindi ka na bata. At tuluyan na siyang iniwan ni Jerome habang si Jamie humahagulgul sa sakit. Pakiramdam niya, napahiya siya sa sariling kagagahan. Jamie, lumapit si Jessica na nagmamadali at agad siyang niyakap. Marahang hinahaplos ang likod nito. Okay lang yan, nandito ako. Kung wala talaga siyang ginagawa. Patuloy ni Jessica. Bibigyan ka niya ng kapanatagan. Pero hindi, di ba? Malakas ang kutob ko at hindi ako nagkakamali. May relasyon niyang dalawa. Humihikbing tumango si Jamie. Pakiramdam ko talaga, may mali. May mali talaga. Isipin mo, panay tawag, panay text. Alam mo, minsan masyado kang mabait eh. Dapat sa mga ganyang babae hindi pinalalampas. Dapat tinuturuan ng leksyon. At ikaw, Jamie, matuto kang lumaban. Kung dati ka pa sanay lumaban, baka hindi ka ganyan ngayon. Kung dati ka pa sanay lumaban, baka hindi ka ganyan ngayon. Baka hindi ka sanay saktan. Napayakap ng mahigpit si Jamie sa kanyang pinsan. Yakap ng pasasalamat, ng takot at ng pagmamahal. Paano na kung wala ka, Jess? Ang OA mo. Biro ni Jessica, sabay po na sa luha nito. Hindi ako mawawala, pangako, pero may naisip akong magandang plano. Ano? Kung ayaw niyang alisin ang babaeng yan dito sa kumpanyang to, gawan mo na lang ng paraan na makapasok ako dito para maging mga mata mo. At napaisip ng saglit si Jamie sa narinig mula sa pinsan at napabuntong hininga. Sige, gagawan ko ng paraan. Dumaan pa ang ilang mga araw, pero imbis na magkaayos sila ni Jerome ay mas lalo lamang lumalim ang puwang sa kanilang pagitan. May mga gabing hindi ito umuwi at kahit gustong-gusto ni Jamie na magtanong, pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang bawat tanong ay parang gatong na maaaring tuluyang magpasiklab sa apoy ng hindi pagkakaunawaan nila. Kaya tanging tiwala na lamang ang ibinigay niya. Tiwalang mahirap, ngunit umaasang sapat para maibalik ang dating sila. Ilang araw nang hindi umuwi, tanong ni Jessica habang nakasandal sa upuan, hawak ang tasa ng kape. Umuwi naman kahapon. Mahinang sagot ni Jamie, bakas ang lungkot sa tinig. Pero saglit lang, kumuha lang ng damit, tapos nagsabing may out of town meeting daw. Sabi niya, tigilan ko raw ang pag-iisip. Hinalikan naman ako bago umalis, pero pagkatapos nun ay wala na. Tahimik na tumango si Jessica, tsaka itong ngumiti. Hayaan mo muna, baka kailangan lang niya ng oras. Pero nagliwanag ang kanyang mga mata at tila nakaisip ng magandang ideya. May naisip akong paraan para mapabalik agad ang asawa mo. Napataas ang kilay ni Jamie. Ano naman yun? Di si Teddy. Si Teddy? Yung anak mo? Oo, yung inaanak mo. Sagot ni Jessica sabay kindat. Diba? Willing-willy si Jerome sa anak ko. Dadalhin ko siya dito. Tingnan mo, parang may magic yan. Sigurado akong luluwag ang puso ng asawa mo pag nakita niya si Teddy. Malilimutan niyang lahat ng tungkol sa inyo. Bahagyang ngumiti si Jamie. Unang beses iyon kumpara sa mga nakalipas na araw. Sana nga, Jess. Sana. Totoo yung magic na yan. Halos pabulong niyang sabi. Sa pakiwari ni Jamie ay nawawala na ng kinang ang relasyon na matagal niyang iningatan. Kinabukasan, maagang dumating si Jamie kasama si Teddy. Masigla ang bata. Bit-bit ang paboritong laruan nito at isang maliit na paper bag ng tsokolate. Ninang Jamie! Sigaw ni Teddy habang tumatakbo papunta sa kanya. Miss na kita! Napangiti si Jamie at agad niyang niyakap ang bata. Parang saglit na nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Miss din kita, Teddy. Buti na lang dinala ka ng nanay mo dito. Diba sabi ko sa'yo, may magic si Teddy? Sabat ni Jessica sabay kindat. Basta mamaya, pag dumating si Jerome, hayaan mong siya mismo ang unang lapitan ni Teddy. Sigurado yan, mag-iiba ang mood ng asawa mo. Tumango si Jamie. Pilit pinapawi ang kaba. Ilang oras na lang at uuwi na si Jerome mula sa out of town nitong sinasabi.
8:00 na ng gabi at tahimik ang buong bahay nang marinig ni Jamie ang tunog ng sasakyan sa labas. Mabilis siyang napatingin kay Jessica. Si Jerome yan. Mahina niyang sabi. Sumilip si Teddy mula sa sofa. Si Ninong Jerome? Tumango si Jamie. Pilit pinapakalma ang sariling puso na tila gustong kumawala. Pagbukas ng pinto, pumasok si Jerome. Pagod ang mukha nito at may dalang mga folder. Ngunit nang makita si Teddy, biglang nagbago ang lahat. Parang natunaw ang lahat ng bigat sa pagitan nilang mag-asawa. Teddy boy, tawag niya, sabay bukas ng bisig. Halika nga rito at yakapin mo ako. Agad namang tumakbo ang bata at yumakap sa kanya. Miss ka na namin ni Ninang Jamie at ni Mommy, masiglang sabi ni Teddy. Kain tayo, Ninong. May niluto si Ninang Jamie, ang bango at mukhang masarap. Tumawa si Jerome, isang tawang matagal nang hindi naririnig ni Jamie. Nang tumingin siya sa asawa, may lambing sa mga mata nito at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang may pag-asang bumalik sa kanilang pagitan. Salamat sa pagkain, malumanay na sabi ni Jerome habang hinahaplos ang buhok ni Teddy. At sa hapag na yon, naramdaman ni Jamie ang matagal niya nang hinahanap, ang tawanan ng bata, ang mga simpleng usapan at ang ngiti ni Jerome habang sinusubuan si Teddy ng kanin. Lahat ng iyon ay parang liwanag na bumabasag sa dilim ng kanilang relasyon. Pagkatapos kumain, mahina, ngunit may pag-asa ang boses ni Jamie. Jerome, kung gusto mo, dito na muna sina Jessica at Teddy para naman may kasiyahan dito sa bahay. Tumingin si Jerome kay Teddy na abalang naglalaro ng kutsara. Oo nga, mas masaya pag nandito siya. Sige Jamie, payag ako. Halatang nagulat si Jessica sa mabilis na pagsang-ayon ni Jerome, ngunit malawak ng ngumiti. Himala, ang bilis ng pagpayag. Biro pa ni Jessica habang nakangiti. Ayaw mo ba? Hindi pa naman tapos ang usapan. Yumuko na si Jerome sa bata at saka ito bumulong. Bukas, sabay tayong lalabas ha. Mag-shopping tayo. Napakislot si Jamie sa gulat. Talaga? Tumango si Jerome, sabay tawa. Oo, ang tagal ko nang gustong dalhin tong batang to sa mall. Baka sabihin mo, puro trabaho na lang ako. Lagi mo naman akong binibilhan ng mga toys at saka chocolates, Ninong eh. Sana, more pa. Hirit pa ng bata. Binibilhan mo siya lagi? Gulat ng tanong ni Jamie. Oo, pero pera na lang ang binibigay ko sa pinsan mo. Kasi wala akong time mamili. At sabay gulo pa sa buhok ng bata. Don't worry, bibilhan ka pa namin ng ninang mo ng madaming toys. Lalo na bukas, di ba Han? Oo, bukas na bukas din, kahit ano pa ang gusto mo. Pagsang-ayon pa ni Jamie sa asawa. Hindi niya alam, pero mas natuwa siya sa kakaibang sigla ng asawa ngayong gabi. Siguro ay dahil gusto na din itong magkaanak. Isang ideya na nagpalungkot muli kay Jamie. Matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa siya nito nabubuntis. At doon, naramdaman ni Jamie ang kakaibang tuwa o liyab sa kanyang puso. Isang pag-asang matagal nang nawala. Habang pinagmamasdan niya si Jerome na kinukulit si Teddy at si Jessica na tahimik na nakangiti, para bang nagbalik sa dati ang lahat. Isa na lang ang natatanging paraan para solusyonan ang lahat ng problema. Kailangan nilang magkaanak ni Jerome. Napuno ng halakhakan ng gabing yon dahil sa presensya ni Teddy. Ngunit sa dulo ng kanyang isipan, may maliit na boses pa rin ang patuloy na gumagambala sa kanya at pilit na gustong kumawala. Makaraan pa ang ilang buwan, maagang umuwi si Jamie galing opisina. Mas maaga ito kaysa sa inaasahan. Hindi na siya natuloy sa out-of-town trip ng trabaho dahil nasiraan siya ng sasakyan. Iniwan niya ito sa talyer at umuwi na lang sakay ng taxi. Pagdating sa bahay, tahimik ang paligid. Binuksan niya ang ilaw sa kwarto. Isinabit ang kanyang bag at marahang tinanggal ang mga alahas sa katawan. Isa-isa niyang inilagay sa maliit na kahon ng mga ito nang biglang aksidenteng gumulong ang kanyang singsing at pumasok sa ilalim ng kama. Napabuntong hininga siya at lumuhod para abutin ito. Medyo malayo, kaya kinailangang pumasok pa siya ng kaunti sa ilalim ng kama. Habang nakadapa siya sa ilalim ng kama, narinig niya ang pagbukas ng pinto. May mga yabag.
Bahagya siyang sumilip at nakita niyang iniwanang nakauwang ang pinto. Padilim na noon at konting liwanag lang ang pumapasok sa loob ng kwarto. Akala niya si Manang lang pero agad niyang nakilala ang boses ng dumating. Pamilyar ito at malalim at imposible siyang magkamali. Boses iyon ng kanyang asawa. Kasunod noon ay isa pang tinig, isa ring pamilyar. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Jamie. Boses iyon ng pinsan niyang si Jessica. Bakit siya nandito? Hindi batang sabi niya sa akin, uuwi sila ng bata sa probinsya para dalawin ng nanay niya? Nanatili siyang nakahimpil sa ilalim ng kama. Hindi makagalaw habang dinig na dinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Baka makita tayo ni Manang, isumbong pa tayo sa asawa mo. Mahinang sabi ng babae na sinabayan pa ng malanding tinig. Pinag-day off ko na muna siya. Sagot ng lalaki na may halong tawa. Gusto kitang makasama ng walang istorbo. Si Jamie? Tanong ni Jessica. Di ba, may out of town siya? Buti nga tahimik. Walang message ng message. Tumahimik saglit ang kwarto. Maliban sa mga mahinang tawa at bulungan ng dalawa. Sa ilalim ng kama, naninigas si Jamie. Nakatakip ang kamay sa bibig para hindi mapasigaw. Parang pinipigilan ng katawan niya ang utak na tanggihan ng mga naririnig. Gusto niyang magwala, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Naninigas na siya at ang tanging gumagalaw lang ng tuluyan ay ang kanyang luha at ang mga ngipin na nagngingit-ngit sa sama ng loob. Unti-unti niyang nakikita ang paglaglag ng mga suot ng dalawang taong nagtraidor sa kanya. Halos gusto niya nang sumabog nang ang mga bungis-ngisa ng dalawa napunta na sa mga ungol na halos ikatunaw ng kaluluwa ni Jamie. Rinig na rinig niya kung paano nagpakasarap sa kama nilang mag-asawa ang totoong karibal niya sa buhay ni Jerome. Ang totoong kabit, Mistress Oquirida, walang iba kundi si Jessica. Ang babaeng laging nagsasabi sa kanya kung paano lumaban, ang lihim pala niyang kaaway. Ang patuloy na umahas sa kanyang asawa at ang anay na patuloy na sumisira ng kanilang relasyon. Hindi niya alam kung kailan pa siya niloloko ng mga ito. Baka matagal na, hindi niya lang alam. O masyado siyang bulag dahil sa tiwala. O baka tanga lang talaga siya para hindi paghinalaan ng taong lagi niyang kasama. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nasa ilalim ng kama. Mga segundo, minuto o oras. Nang sa wakas, nagawa niyang gumapang palabas. Nanginginig ang kamay at malamig ang pawis ng noo niya. Hindi niya na alam kung paano siya nakalabas ng bahay nang hindi namamalayan ng dalawa. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat ng hangin sa dibdib at ang sakit na parang hindi niya kayang sukatin. Basang-basa ng luha ang mga mata ni Jamie. Habang nagmamadaling lumabas ng bahay, may kadiliman na. Hindi na siya kumuha ng kahit anong gamit. Wala ni bag o telepono. Hawak lang niyang susi ng gate at ang singsing na kanina pa niya pilit inaabot sa ilalim ng kama. Ngayon ay mahigpit niya na iyong hawak sa palad. Halos bumaon na sa kanyang balat. Sa labas ay malamig ang hangin, madilim na ang langit. Humito siya saglit sa harap ng gate, huminga ng malalim, pero mabilis ding nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung kanino ba siya magsasabi. Basta kailangan lang niyang makalayo. Maya-maya, huminto sa gilid ng kalsada ang isang taxi. "Ma'am, sakay po?" Tanong ng driver. Tumango siya at sumakay. "Saan po tayo, ma'am?" Tanong ng driver. Makailang tanong ng lalaki pero sa kada tanong para siyang lalong naguguluhan. Hanggang sa napaisip siya sa nakaraan at muling nagsalita ng may kumpiyansa. "Sa hospital. Montenegro Hospital." Tahimik ang buong biyahe. Sa salamin ng taxi, kitang namumutlang mukha ni Jamie at ang mga matang punong-puno ng pagod. Pagdating sa hospital, dumiretso siya sa front desk. "Si Dr. Leo Montenegro, nandyan ba?" Tanong niya. Mahinahon pero nanginginig ang boses. Sa pagkakataong ito, marami siyang gustong itanong. Marami siyang gustong malaman. At sa palagay niya, malaki ang magagawa ng lalaking ito sa mga bagay na gusto niyang mabigyan ng linaw. "May pasyente po siya ngayon, ma'am. Pwede po kayong maghintay." Ngunit bago pa matapos ang sinasabi ng nurse, bumukas ang pinto ng consultation room. Lumabas si Leo. Nakasuot pa ng puting coat,
May hawak na chart. Nagkagulatan silang dalawa. Jamie, anong ginagawa mo rito? Lumapit siya. Mabagal pero diretso. Kailangan kitang makausap. This time, makikinig na ako sa'yo. Tahimik na tiningnan ni Leo ang mukha niya. Pula ang mga mata. Magulo ang buhok. Halatang hindi maayos ang lagay. Tumango ito ng walang pag-aalinlangan. Dito tayo, sabi niya, sabay bukas ng pinto, pabalik sa loob ng opisina. Pagkapasok nila, isinara ni Jamie ang pinto at mahigpit na itinapon sa mesa ang hawak niyang singsing. Tumalbog ito sa ibabaw ng lamesa ng doktor at gumulong. Wedding ring mo ba yun? Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Leo, naguguluhan sa ginawa ni Jamie. Oo, mahinang sagot ni Jamie. Gusto ko lang malaman kung kaya mo kong tulungan. Kailangan kong malaman ngayon kung ano ang totoo sa hindi at ikaw lang ang makakatulong sa akin. At walang ano-ano, bigla itong napayakap sa lalaki. Humagulgol ito ng humagulgol. Hindi ko alam ang gagawin ko, Leo. Niloko nila ako. 6 na taon na ang nakalipas. Tahimik ang buong bulwagan nang muling marinig ang tinig ni Jessica. Hawak-hawak niyang mikropono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipigil ang pag-agos ng luha. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandelier, kita ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan. Patunay ng bagong buhay na kanyang dinadala. Sa bawat himas niya rito, tila may pinipilit siyang ipanatag. Ang puso niyang sabay na masaya't nasasaktan. Jamie, mahina, ngunit puno ng lambing ang boses niya. Masaya ako sa bagong yugto ng buhay mo. Ngayong may asawa ka na, gusto kong malaman mong sobrang proud ako sa'yo. Isa kang mabuting kaibigan, kapamilya. At ikaw lang ang taong tumuring sa akin na halos kapatid kahit na malayo tayong magpinsan. Kaya sana, napahinto siya sandali. Pinunasan ng luha sa pisngi at ngumiti ng pilit. Sana, hindi ito ang simula ng pagkakalayo natin sa isa't isa. Kasi baka hindi ko kayanin. Lumingon siya sa groom, kay Jerome, na noon ay nakangiti rin. Bahagyang nag-aalangan kung paano tutugon. Jerome, please promise us. Promise me at sa lahat ng naririto. Sabi ni Jessica habang pinipigilan ang pagbasag ng boses na hindi mo kami paghihiwalayin ng pinsan ko. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang tawa ang kumawala mula sa mesa ng mga abay. Sinundan ng tawanan ng buong hall. Sa palagay ba nila ay parang batang nagsusumamo ang babae sa harap nilang lahat, lalo na kay Jerome. Tumawa na rin si Jessica. Tinakpan ng bibig niya habang umiiling. Nahihiya sa sariling pagiging emosyonal. Pero kahit may halong tawanan, dama ng lahat ang bigat ng bawat salitang binitiwan niya. Ang pagmamahal, ang pangungulila at pag-asang hindi magbabago ang samahan nila kahit pa nagbago na ang lahat. Tahimik pa rin si Jessica kahit tapos na ang kanyang mensahe. Nakaupo siya sa mesa ng mga abay, nakamasid sa bagong kasal na sina Jerome at Jamie. Pinagmasdan niya kung paanong magkahawak kamay ang dalawa habang kinakausap ang mga bisita. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang luha sa gilid ng kanyang mata at ngumiti sa mga taong lumalapit. Lumapit si Jamie, suot pa ang belo at may hawak na bouquet. Hoy, umiiyak ka na naman, Jess. Biro nito habang inaalis sa harap ng pinsan ng belo nito. Alam mong masama para sa bata yan. Napatawa si Jamie at itinuro ang kanyang tiyan. Kahit kasal ka na, wag mo kaming kalilimutan ni Bibi ha. Ano ka ba? Syempre naman, ituturing ko ding sarili kong anak yan. Lalo't mukhang matatagalan pa akong magbuntis. Kasama mo ko sa pagpapalaki niyan. Huwag ka nang iyak ng iyak dyan. Tignan mo nga ang glowing-glowing mo ngayon. Ang ganda-ganda mo tapos iyak ka ng iyak dyan. Sagot ni Jamie, sabay haplos sa tiyan ni Jessica. Siguradong magiging mabuting ina ka. Pagpapakalma pa niya rito. Salamat ha. Hindi ko kakayanin ang pagbubuntis ko kung wala ka. Lalo na't ako lang mag-isa. Umiling si Jamie sabay ngiti. Wala yon. Alam mo namang palagi akong nandito. Jessica, hindi mo na kailangang magpasalamat. Pero ayaw mo bang mag-demand sa totoong tatay ni Bibi na buntis ka na? Alam mo naman ang sagot ko dyan, Jamie. Okay na akong mag-isa't kasama ka. Gusto kong tayo-tayo na lang. Ikaw, ako at si Bibi. Mamula-mula ang mata ni Jessica sa pagkakasabi. At si Jerome,
Hindi pwedeng hindi kayo tanggapin ng asawa ko, no? Package deal niya ng buo kong pamilya. Pagbibiro pa ni Jamie, sira, matagal niya na akong tinanggap. Wala na rin siyang choice. Lumapit si Jerome na nakangiti. Jessica, salamat sa speech mo kanina. Ang ganda, napaiyak mo si Jamie. Siya lang? Sabay tawa ni Jessica. Pati ikaw, nakikita ko nagpupunas ka din ng luha kanina. Nagtawanan silang tatlo. Maya-maya, kinuha ni Jessica ang kamay ni Jamie at marahang pinisil. Masaya ako para sa inyo. Alagaan ninyo ang isa't isa, ha? Promise, sagot ni Jamie. At ikaw din, Jess, magpahinga ka na. Baka mapagod ka dyan. Oo nga pala, doon ka sa katabing room namin mamaya. Tumango si Jessica at ngumiti. Oo, mamaya pa. Gusto ko munang makita kung gaano ka kasaya ngayon. Nagyakapan silang dalawa habang nagpalakpakan ng mga bisita sa paligid. Si Jessica nakangiti habang pinagmamasdan ng kaibigan niyang bagong kasal. Hawak pa rin ang tiyan at marahang humihinga sa gitna ng tawanan ng lahat. Tumayo si Jessica mula sa mesa at marahang hinimas ang kanyang tiyan. Okay ka lang? Tanong ni Jamie nang mapansing namutla ito. Sumipa ata si baby. Sagot ni Jessica sabay ngiti at bahagyang bumuntong hininga. Medyo malakas lang ngayon. Siguro nagagalak din siya sa kasal ko. Biro ni Jamie. Ngumiti si Jessica at humakbang paalis, papunta sana sa restroom. Ngunit ilang hakbang pa lang, napahinto siya at napasigaw at napahawak ng mariin sa tiyan. Napangiwi siya sa sakit. Jamie, manganganak na ata ako. Ha? Ano? Gulat na tanong ni Jamie. Halos hindi makagalaw. Manganganak na ata ako. Sigaw ni Jessica at kasabay noon ay marinig ang mahinang tunog na magmula sa kanyang katawan. Pumutok ang kanyang panubigan. Bumuhos ang tubig sa sahig. Diyos ko, anong gagawin ko? Tarantang tanong ni Jamie. Halos mangiyak-ngiyak at ang iba'y natataranta na rin. Tumayo agad si Jerome. Ako nang magdadala sa kanya sa hospital. Mabilis niyang sabi habang lumapit kay Jessica. Jamie, tawagin mo yung driver. Bilisan mo. Agad na inalalayan ni Jerome si Jessica. Sinapo ang braso nito habang nanginginig ang mga tuhod. Si Jamie naman, mabilis na sumigaw. Tulong! Si Jessica! Manganganak na siya! Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang kasal na puno ng tawa at musika, napalitan ng ingay ng pag-aalala. Sa gitna ng lahat, pilit pa ring umiti si Jessica. Kahit pawis na at halos mawalan ng lakas habang inaalalayan palabas ni Jerome. Nang makarating sila sa hospital, hindi pa nagpatumpik-tumpik pa si Jerome. Hinanap talaga ng kanyang mga mata ang lalaking dapat managot sa kanyang pinsan. Ang lalaking pilit na tumatakas sa kanyang obligasyon bilang isang lalaki. Asa na ba yun? Bulong niya sa sarili. Magkahalo ang kabat-inis sa kanyang pakiramdam. Kung matagal siyang nanahimik para kay Jessica, ngayon ay hindi na. Sa pakiramdam niya, ito na ang tamang panahon para naman ipaglaban ng sariling pinsan. Hindi na talaga ako magpapaligoy-ligoy. Jessica is here. Panimula ni Jamie matapos pumasok sa opisina ni Dr. Leo Montenegro. I heard. Malamig na sagot ng lalaki. Hindi man lang siya tiningnan habang nagbubuklat ng ilang papel sa mesa. Isa siya sa may-ari ng hospital at halatang abala o marahil nagkukunwaring abala. Heard? Ganun lang? Mariing sabi ni Jamie. Mas kailangan mong… Oh please Jamie. Kung nandito ka para konsensyahin ako at kumbinsihin akong panagutan ng anak niya, sayang lang ang oras mo. Anak ninyo! Madiing sinabi ni Jamie. Tumitig lang sa kanyang lalaki, maya-maya pa'y napailing. See? My godness Leo, magpakalalaki ka naman. Ang kapal naman ng mukha mong hindi panindigan ng pinsan ko. Bakla ka ba? Singhal ng babae na papahakbang palapit sa mesa. Tumigil si Leo sa ginagawa at siya'y tiningnan. Malamig ang mga mata. At anong sabi mo? Ako? Bakla? Sarkastiko nitong tugon. Sabay lakad, palapit sa kanya. Napaatras si Jamie. Huwag kang lumapit sa akin. Ngumiti si Leo, isang ngiting may halong panguuyam. Kung ikaw ang nabuntis at dinala rito sa hospital ko, baka kamustahin pa kita. O baka ako pa mismong nagpaanak sa'yo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Leo. Gusto ko lang patunayan sa'yo na hindi ako bakla. Nanlaki ang mga mata ni Jamie. Bastos ka!
Mariin niyang sabi bago itinulak ito at malakas na sinampal. Tumagilid ang mukha ni Leo, ngunit nanatili ang mapanuksong ngiti. Humakbang si Jamie papunta sa pinto, ngunit bago pa siya makalabas, muling nagsalita si Leo. Congratulations nga pala. Ikinasal ka na, hindi ba? Lumingon si Jamie, malamig ang tingin. I don't need that from you. At galit niyang isinara ang pinto. Paglabas niya sa hallway, halos umuusok pa ang kanyang dibdib sa inis. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Bulong niya sa sarili habang mabilis na naglakad palayo. Isang marahang pagtapik sa balikat ang nagbalik kay Jamie sa kasalukuyan. Okay ka lang? Tanong ni Leo, mahinahon ng tono habang nakatutok sa daan. Tahimik muna si Jamie bago sumagot. Oo, medyo. Saan mo gusto? Sa hotel na muna tayo tumuloy o sa guest room sa bahay? Sa guest room nyo na lang siguro, kung okay lang. Sure, sagot ni Leo. Try to rest first, ha? Kailangan mo yun. Alam kong masyado na rin ako nakakaabala. Pasensya ka na, Leo. Napatingin si Leo kay Jamie bagong umiti. Alam mo naman na malakas ka sa akin, kahit dati pa. Sandaling katahimikan, tanging tunog ng makina at humahampas na ulan sa windshield ang naririnig nilang dalawa. Isa pa, nahihiyang sabi ni Jamie. Pwede ba akong mag-stay sa'yo hanggat hindi pa tapos yung out of town schedule ko? Walang problema. Mabilis na tugon ni Leo. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Akala ko nga, galit ka sa akin eh. Bakit naman ako magagalit? Kasi, iniwan ko ang pinsan mo nun. Akala ko hanggang ngayon may tampo ka pa din. Hindi sumagot si Jamie. Nilingon siya ni Leo sandali. Bakit hindi mo na lang sila harapin? Kumprontahin. Patuloy ni Leo. Mas madali kung ganun, kaysa sa pinipigilan mo lang ang sarili mo sa bagay na parang gustong sumabog. Pagkatapos ay umiling siya. Sorry, ayoko makialam. Nasabi ko lang, worried lang ako sa'yo. Hindi ko na kaya. Sagot ni Jamie na halos pabulong lang. Hindi ko na rin alam kung paano. Ang hirap kumilos kapag nalaman mong mag-isa ka lang pala talaga all your life. Yung akala mong ang mga taong kasama mo sa buhay, isang malaking ilusyon lang pala. Tahimik si Leo ng ilang sandali bago sumagot. Jamie, gusto kong malaman mo. Nandito lang ako. Never kitang iniwan at nilayuan kahit madami tayong misunderstanding. Tumingin si Jamie sa kanya. Seryoso ang mga mata. Salamat. Anya, pagkalipas ng ilang segundo, muling nagsalita. Pero may gusto sana akong itanong sa'yo, Leo. Ha? Ano naman yun? Huminga siya ng malalim. Ikaw ba ang nakabuntis kay Jessica? Biglang bumagal ang takbo ng sasakyan. Lumingon si Leo. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng dilim at patak ng ulan. Tahimik at mabigat ang bawat segundo. Parang huminto ang paligid. Biglang natahimik si Leo. Hindi malaman kung may saysay pa ba na magsalita siya o kung paniniwalaan pa ba siya ng babaeng kasakasama ngayon matapos ang ilang mga taon. Tumigil ang kotse sa gilid ng kalsada. Tanging ingay ng ulan ang maririnig sa labas na tumatama sa bubong ng sasakyan. Hindi ako ang ama. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo. Pero sarado ang isip mo. Isa pa, ang totoo, ikaw ang gusto ko. Hindi malaman ni Jamie kung bakit sa pagkakasabi ni Leo ng mga salitang yun, gumaan ang kanyang damdamin. Matagal na rin siyang may paghanga sa binata, simula nung sila ay mga estudyante pa lamang. Anong nangyari? Hindi malaman ni Jamie kung tama ba ang tanong niya para sa lalaki. Pero ito lang ang salitang nasagap niya pansamantala, salitang hindi rin niya kayang bawiin pa sa harap ng lalaki. Pinamulhan siya ng pisngi matapos magsalita sa lalaki. Napangiti lang si Leo nang makitang pagkailang ng babae sa sarili nitong tanong. Ang akala ko, ang pinsan mong magiging tulay para mapalapit tayo sa isa't isa. Pasensya na, torpe ako dati. Sabay kamot pa sa ulo. Sa kagustuhan kong mas mapalapit sa'yo. Yun pang naging mitya ng paglayo mo. Isang pagkakamaling nakilala ko ang pinsan mo. At tumiimbagang pa ang lalaki. Walang nangyari sa amin ni Jessica. Nilasing niya lang ako't pinatulog. Naalala pa ni Jamie kung gaano ka-proud si Jessica sa pagpapakita ng mga pictures nilang dalawa ni Leo sa kanilang dalawa ni Jerome.
Kaya nang nabuntis ito, naisip ng lahat na si Leo ang ama ng dinadala niya dahil ito ang laging kasakasama. Ano yun? Isang palabas? Pagtataka niya sa isip, pilit na pinagdudugtong ang mga bagay na alam niya. May CCTV sa bahay namin. Nakita lahat doon ng pinagagagawa niya. May ebidensya din na nakuha sa basurahan. Bote na may natitirang gamot na pampatulog. Masyadong desperada yung pinsan mo na lagi mo namang ipinagtatanggol. Sorry, doktor ako, Jamie. Alam ko kung anong epekto ng gamot. Hindi ako makakabuntis kung pinatulog ako ng pinsan mong gold digger. Pinagsamantalahan niyang pagkakaibigan namin para lang gamitin sa kung saan at mapaniwalang magugustuhan ko siya. At maya-maya pa, binuksan ni Leo ang sariling telepono at ipinakita kay Jamie ang conversation nilang dalawa ni Jessica na nakatago sa G-drive ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Jamie sa nakita. Ano to? Isa-isang lumitaw sa screen ang mga mensahe, screenshots at mga recording. Lahat ng patunay na walang katotohanan ng mga paratang ni Jessica laban sa doktor. Walang relasyon si Leo at Jessica. At ang di umano'y pagkakabuntis nito ay isa lamang palabas. Isang malinis na pagkakapanatiling lihim para palabasing nagdusa siya sa hiya, habang si Jamie naman nilunod sa galit at paninibugho sa lalaking wala naman palang kasalanan. Pero biktima din na kanyang katulad. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya habang binabasa ang katotohanan. Hindi niya alam kung saan siya huhugot ng hiya. Hindi rin niya alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad sa taong walang kamalay-malay na siniraan niya sa sarili niyang isip. Leo? Halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang mga daliri sa pagkakahawak sa telepono. I'm so sorry. Hindi ko alam na kaya palang gumawa ng ganitong kasinungalingan ng pinsan ko. It's so clear now, sabi ni Leo. Kalmado, ngunit may bahid ng tamis sa ngiti. Nawala akong pananagutan sa pinsan mo. Napatungo si Jamie. Ang tanga ko. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Leo, bahagyang natawa. Hindi ka tanga. Umasa ka lang sa maling tao. Marahan niyang hinawi ang buhok ni Jamie mula sa mukha nito. Isang simpleng kilos, pero sapat para magpatigil ng mundo niya ng sandali. Pero okay lang. Dagdag pa ni Leo. Kaswal ang tono, ngunit may lalim sa mata. Absuelto ka na, Jamie. Napakagatlabi si Jamie. Leo? Binago niyang tono ng boses, bahagyang nagdadalawang isip. Sagot ng lalaki habang pinihit ang susi ng sasakyan. I need you. Sandaling natahimik si Leo sa narinig mula sa kanya. Hindi rin naman alam ni Jamie kung tama ba yung sinabi niya. It gave a double meaning, kaya bigla siyang kumambyo sa pagsasalita. I need you to help me. At anong mapapala ko dyan? Pili yung ngiti pa ni Leo. Tinutulungan na kita ngayon actually. Pero kung higit pa dyan ang kailangan mo, like my body, I guess, mahihirapan ka. At sabay kindat pa ng lalaki sa kanya. Napatawa si Jamie, bahagyang namula. Ang yabang mo talaga, sagot niya, sabay tapik sa balikat ng lalaki. Hindi nang ibig kong sabihin. I need your help. Tinutulungan na nga kita ngayon, di ba? Pero kung higit pa riyan ang gusto mo. Nagkibit balikat ito at ngumiti. Sabihin mo lang, free naman ako basta sa'yo, Jamie. Isang ngiti ang pinakawalan ng babae mula rito. Tahimik si Jamie buong biyahe. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kakaibang pintig na bumalik sa kanyang dibdib. Isang tibok na matagal nang natabunan ng sakit, takot at pagkukunwari. At habang patuloy na nagmamaneho si Leo sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, hindi niya maiwasang isipin na baka nga minsan dumarating ang tulong sa anyong hindi mo inaasahan. Isang pagdapik ni Leo ang muli niyang naramdaman. Hindi ito sa balikat, kundi sa ibabaw ng kanyang kamay. Mainit ang palad niyang yon, sapat na para magbigay sa kanya ng paalala na siya'y may kasama. Andito na tayo sa bahay ko. Gusto mo ba? Ipangko kita na parang bagong kasal papasok ng bahay? Habang binato siya ng mapanuksong tingin ng binata. Sira, anya rito. Mula nang umuwi siya sa bahay, planado na ang bawat pagkilos ni Jamie. Pinalabas niyang natuloy ang out-of-town program in 2 days. Na masaya siya't pagod,
Nagkwento pa siya sa mga pinagagagawa niya doon na para bang totoong nangyari ang lahat. Bawat salita at bawat tingin ay kalkulado. Sa isip niya, walang ibang dapat makaalam ng lahat, maliban sa kanilang dalawa ni Leo. Sa umaga, pinilit niyang maging mabait at butihing asawa sa lalaki. Nagluto siya ng almusal, nagtatanong tungkol sa trabaho, at ngumingiti sa bawat sagot ni Jerome. Kahit alam niyang bawat meeting na binabanggit nito ay isa lamang sa libo-libong kasinungalingan na paulit-ulit niyang nilulunok noon na walang kahit na anong bahid ng pagdududa. At habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang damdaming ni minsan, hindi niya naisip na mararamdaman niya sa pinakasalang lalaki. Sa bawat pagyapos ni Jerome sa kanya, para bang haplos ng taong nakakadiri at napakadumi. Habang si Jessica, nagpapatuloy pa rin. Madaming dahilan para hindi umalis ng bahay nilang mag-asawa. Madalas, ginagamit ang anak para sa sariling kalandian. Gayunpaman, pinili pa din niyang magmukhang tanga sa harap nila. Magpatuloy sa isiping nanalo sila sa panluloko. Sa huli, ako pa din ang magiging masaya. Sambit niya habang nakatitig sa salamin at pinipigilang tumulo ang mga luha. Luha iyon ng puot at hindi na ng pagmamahal. Sa gabi, palihim silang nagtitext sa isa't isa ni Leo. Nangangamusta, nangihingi ng update mula sa kanyang mga binabalak. Sigurado ka bang kakayanin mo? Tanong ni Leo. Alam kong mahirap at mukhang mas mahirap pa ito kaysa sa inaakala natin. Pero kung ano't ano man ang mangyari, andito lang ako. Open ang bahay para sa'yo. Kaya ko, don't worry. Ngumiti si Leo, bahagyang humilig sa kinauupuan sa kanyang higaan. Remind me never to cross you, Mrs. Soriano. Delikado ka palang kalaban. Walang inuurungan. Now you know. Agarang reply sa text ni Jamie habang nangingiti. Takot ako, sagot ni Leo at nagpadala pa ng nakakindat na emoticon sa babae. Grabe ka naman. Ang tangi na lamang reply ni Jamie. Hindi niya akalaing mataas pala ang humor ni Leo. Palihim siyang nangingiti sa tabi. Akala niya walang yang lalaki. Dala ng pinsan niyang ilang beses siyang pinaniwala sa mali. Maliban sa pag-asta nitong akala mo'y mayabang. Nagingit-ngit si Jamie nang maalala ang pinsan na nagtraidor sa kanya. Hintayin mo, Jessica. Konti na lang. Mararamdaman mo kung gaano kasakit lahat ng pagmamanipula mo. Kinabukasan, maagang pumunta si Jamie sa opisina. Hindi bilang asawa ng may-ari, kundi bilang businesswoman. At doon niya natuklasan na may mga transaksyon na pinasok si Jerome sa tulong ni Jessica. Mga kontratang may pirma niya, pero hindi naman siya kailanman pumirma. Tahimik niyang inilapag ang mga papel sa mesa ni Leo nang magkita silang muli sa klinik. Forgery. Mahinahong sabi ni Jamie. Ginamit nila ang pangalan ko para sa mga bogus projects. Kapag nalaman ng board to, tapos na sila. Are you ready for that? Pwede mo na silang paalisin sa kumpanya kung gugustuhin mo. Tumingin siya sa lalaki. Kalmado pero may luha sa gilid ng mata. I'm so sorry. Ayaw kitang pangunahan. No, it's okay, Leo. Sabay punas pa ng mga luha na nagsibagsakan sa kanyang mga pisngi. Tumigas ang mukha ng babae nang yumakap si Leo sa kanya. Hindi ako ang nagsimula ng gyera, Leo. Pero sisiguraduhin kong ako ang tatapos. Hindi pa itong tamang panahon para paalisin sila. Gusto kong gisahin sila sa sarili nilang mantika at maubos sila sa isa't isa. Uubusin ko sila. Kinagabihan, umuwi siya ng maaga. Naroon si Jerome, tila kalmado at may dala pang bulaklak. Bakit ang aga mo? Tanong niya at pilit na maamo ang tono. Namiss kita, sagot ni Jerome sabay lapit. Tsaka gusto kong bumawi. Alam kong lately, less ang time ko for you. Did you miss me? Ngumiti si Jamie. Tinanggap ang mga bulaklak at mariing tumingin sa kanya. Oo naman, sino bang hindi makakamiss sa gwapong asawa ko, diba? Yung iba nga namimiss ka, ako pa kaya? Iba? At napangiti ito ng pilit. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Tahimik at parang laro ng isip. At sa sandaling yon, alam ni Jamie, malapit nang matapos ang lahat. Isang maling galaw na lang at tuluyan ng babagsak ang mundong itinayo ni Jerome sa kasinungalingan. Tahimik ang buong bahay kung titignan ito.
habang isa-isang kumikislap ang maliit na ilaw ng mga hidden camera na ikinabit ni Jamie sa bawat sulok. Sa sala, kusina, kwarto, maging sa hallway. Hindi ito halata, hindi rin basta-basta mapapansin. Sapat na para makita ang lahat ng mga kilos ng mga taong pilit na nagtatago sa dilim. Sapat para mahuli ang bawat kasinungalingan na pilit nilang ginagawang katotohanan. Sa bawat segundo ng footage, mas tumitibay ang loob niyang lumaban ng palihim. Sa bawat patago nilang pagkikita ay nararamdaman ni Jamie ang galit na hindi niya mapigilan. Hindi na siya basta nagmamasid lang, naghahanda na siya ng paghuhukom. Alam niyang sapat na ang mga ebidensyang hawak niya para pabagsakin ng 2 taong minsang pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Pero hindi pa iyon ang wakas, hindi pa sapat. Isang gabi, tahimik niyang pinatawag ang sekretaryang minsang inaway at pinahaya nila ni Jessica sa baba ng building. Pinapunta niya ito sa isang exclusive restaurant. Malaki ang espasyo at sobrang lakas ng aircon habang humahalimuyak ang lugar. Lugar na tila mayayaman lang ang pumupunta. Dumating ang babae na halos ayaw itaas ang ulo. Simple ang suot, walang kolorete sa muka, halatang kabado. Magandang gabi po, Ma'am Jamie. Mahina nitong bati. Tinitigan siya ni Jamie mula ulo hanggang paa. Hindi bilang asawa ng boss, kundi bilang isang babaeng matagal ding nasaktan. Yumuko ang sekretarya. Tila inaasahan ng sigaw, ang panlalait at ang mabigat nitong mga kamay sa kanyang pisngi. Ngunit wala. Maupo ka, kalmadong sabi ni Jamie, sabay turo sa silya sa tapat niya. Hindi kita aawayin, huwag kang mag-alala. Nag-aalinlangan pa ang babae bago dahan-dahang umupo. Mahigpit ang kapit sa bag na tila hinanda para ipanangga. May mga itatanong lang ako, dagdag ni Jamie. Diretso ang tingin. At gusto kong maging tapat ka. Napatingin ang sekretarya sa kanya. Bahagyang namuo ang luha sa mga mata. Opo ma'am, sasagutin ko po lahat ng alam ko. Huminga ng malalim si Jamie. May namagitan ba talaga sa inyo ng asawa ko? Nanlaki ang mga mata ng babae. Umiling agad. Wala po, hindi po kailanman. Lagi ko pong iniiwasan si Sir Jerome. Pero si Sir Jerome talagang malapit lang sa mga tao niya. Aaminin ko po na hinahangaan ko siya kaya natutuwa akong mabait siya sa akin. Kaya lang, napapikit si Jamie. Parang may isang piraso ng sakit na tuluyang nahulog sa kanyang dibdib. Kaya lang dun po ata nagsimulang magalit sa akin si Miss Jessica. At anong kinalaman ni Jessica sa opisina? Hindi ba't bagong hire lang si Jessica ng kumpanya? Ako pa ngang nagpasok sa kanya. Opo pero madalas po kasing dumadalaw si Miss Jessica sa opisina kahit dati pa. Maingat na panimula ng babae. Halos hindi makatingin ng diretso kay Jamie. What? Hindi siya makapaniwalang hanggang opisina pala. Makapal ang apog ng 2 magpakitang magkasama sila at may tinatago. Sa mismong opisina pa na itinayo ng sariling pamilya. Ang kakapal talaga ng mga muka. Bulong niya sa sarili. Linggo-linggo po, minsan may dala siyang mga papeles, minsan naman po'y kasama pa ang anak niya. Kung hindi lang po kayo malapit kay Miss Jessica, iisipin po talaga ng kahit na sino na may relasyon sila ni Sir Jerome. Huminga siya ng malalim, tila pinag-iipunan ng lakas ang loob bago ipagpatuloy. Nagalit nga po sa akin si Miss Jessica nung minsang binilhan ko si Sir ng paborito niyang kape. Simpleng usap lang naman po yun, pero ramdam ko ang galit niya. Kinabukasan, kayo na po ang kaharap ko. Napayuko siya, bahagyang nanginginig ang boses. At ang mga palitan niyo ng text message ng asawa ko. Miss Jamie, may mga text message po talaga si Sir sa akin. Pero napaka-random po ng mga topic. Minsan trabaho, minsan kung kumain na ako, minsan kung pagod ba ako. Iba-iba ang oras, minsan depende sa mood niya. Pero ni minsan po Miss Jamie, hindi ako lumagpas sa limitasyon ko bilang isang ordinaryong empleyado. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin at doon nakita ni Jamie ang malinaw na sinseridad. Walang bahid na pagsisinungaling at walang pagtatago. Scholar po ako ng tatay niyo. Dugtong niya, may halong emosyon. Malaki po ang utang na loob ko sa pamilya ninyo. Hanggang ngayon po, dala-dala ko yun. Tumahimik si Jamie. Sa loob ng ilang segundo, tila nagsanib-sanib ang lahat ng piraso ng palaisipan sa kanyang isipan.
Ang mga eksenang paulit-ulit, ang pagsusulsol ni Jessica nang siya'y magalit, ang galit na biglang sumasabog kahit walang malinaw na dahilan. Kitang-kita niya ngayon ang buong larawan. Hindi siya nagkamali. Matagal na siyang ginagamit ng sariling pinsan para sa sarili nitong interes at pagmamahal sa kanyang asawa. Ginawa siyang pananggalang para magalit, para magselos, para abusuhin ang kapangyarihan laban sa mga empleyadong pinagseselosa nito. At nang tuluyan nang makapasok si Jessica sa kumpanya, lalo nitong sinakal ang paligid ni Jerome. Mas kontrolado, mas bantay sarado, mas mapanupil. Hindi lamang asawang inagawan niya ng kapayapaan, pati dignidad ng iba, ginamit niyang laruan. Dahan-dahang kumuyom ang palad ni Jamie sa ibabaw ng mesa. Kung ganoon, kailangan ko ang tulong mo, Sheena. Ano po yun? Gulat na tanong ng empleyado. Akitin mo ang asawa ko. Po? At doon, bahagyang ngumiti si Jamie. Hindi ngiti ng saya, kundi ng isang taong nakumpirma na ang hinala at may planong nakahanda. Gawin mo lahat ng ipapagawa ko sa'yo, Sheena. Malamig na sabi ni Jamie. Diretso ang tingin. Akong bahala sa'yo. Halos hindi makapaniwala sa narinig si Sheena. Nanlaki ang mga mata niya. Magkahalo ang takot at pag-asa. Ngunit sa likod ng kaba, ramdam ni Jamie ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Isang bagong kakampi na handang makipagtulungan. Tahimik na tumango si Sheena. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po lahat. At doon nagsimula ang plano. Malinis ang mga plano. Mukhang perpekto na para bang walang puwang para sa pagkakamali. Isa-isang inihanda ni Jamie ang lahat para sa pagpapanggap. Binilhan niya si Sheena ng mga bagong damit. Hindi bulgar, hindi rin inosente. Sapat lang para mapansin ng sariling asawa. Isang bagong bag, mga sapatos, accessories at mamahaling pabango na magpapalabas ng kaakit-akit na ganda ng babae. Pinagupitan niya ito at pinakulayan ng buhok ng dalaga. Miss Jamie, tawag ni Sheena sa kanya mula sa likod, suot ang bago nitong itsura at pananamit. You look fabulous. Yan, ganyan dapat. Halos hindi makapaniwalang tura ni Jamie. Hinawi pa nito ang buhok ng dalaga na para bang humahaplos sa buhok ng isang nakababatang kapatid. Ito ang bagong personalidad na siguradong hindi hihindian ng kanyang asawa. At pihadong ikadudurog naman ng pusong uhaw ni Jessica. Lihim na napangiti naman si Jamie. Alam niyang walang kakayahan si Jessica na makuha lahat ng gusto nito. Kaya nagtitiis na lang sa pakikihati at pangaagaw. Ihanda mo ang sarili mo, Sheena. Nagsisimula pa lang tayo. Miss Jamie, gagalingan ko po pero mag-ingat kayo. Tuso po ang pinsan ninyo. Alam ko, huwag kang mag-alala. Hindi na ako ang taong iiyak gaya lang ng dati. Ibabalik ko siya kung saan siya nararapat. Saan nababagay mga basurang katulad niya. Wala nang pait sa kanyang tinig pero may bigat sa bawat salitang lumalabas sa kanya. Bigat na siyang babaeng inuutu-utulang nung una. At habang abala ang lahat, tahimik namang gumagalaw si Jamie sa mas mahalagang bahagi ng laro. Isa-isang na-install ang mga hidden camera sa opisina. Bawat sulok, bawat bulwagan, bawat sandaling akala nilang ligtas ay hindi pala. Documented ang lahat. At sila ni Leong tagapanood ng mga galaw ng mga tusong pilit na nagpapakasaya habang nagtatago sa iba. Handa ng entablado, handa na ang mga tauhan. Ngunit para kay Jamie, hindi pa sapat ang kahandaan sa tuluyan nilang pagbagsak. Hindi pa tapos si Jamie sa mga planong gustong gawin nito. Dahil para sa kanya, ang laban na ito'y wala ng pagbabalik at wala ng pagpapatawad. At sa gabing yun, mag-isa si Jamie sa sala. Nakatayo sa harap ng salamin, hawak ang kupitan ng alak na may lamang pulang wine. Marahan niya itong inikot, pinagmamasdan ang likidong tila, sumasalamin sa apoy ng kanyang mga mata. Isang mabagal, mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa pagkakataong to, bulong niya sa sarili, ako naman ang maglalaro sa inyo. Lunes ng umaga, unang pumasok si Sheena sa opisina na halos hindi na makilala ng mga kasamahan. Maayos ang suot, isang fitted na blouse, simple pero elegante. Ang buhok niya'y dati walang ayos, ngayon ay maikli,
presko at may kulay na bumagay sa kanyang kutis. Sobrang effortless para lingunin ng mga tao na naroon. Pagdaan ni Sheena sa hallway, napatingin si Jerome, isang tingin na hindi niya namalayang mas tumagal kaysa sa nararapat. "Good morning, sir." Magalang na bati ni Sheena. "Good morning." Tumango si Jerome. Pero nang maglakad na si Sheena palayo, napalingon muli si Jerome at doon nagsimulang gumalaw ang kamera sa sulok ng kisame. Tahimik na kumukuha ng bawat segundo. Hindi lumipas ang tanghali. Pinatawag ni Jerome si Sheena. "May inayos ka bang presentation ng Biyernes?" Tanong niya, kunwaring profesional. "Opo, sir. Ipasa ko na po sa email ninyo." Tumango si Jerome at sandaling natahimik. "Maupo ka muna." Sabay turo ng upuan sa harap ng kanyang lamesa at lumapit sa dalaga para hawakan na magkabilang balikat nito nang makaupo. "Maganda ang trabaho mo. Mukhang mas focus ka ngayon." Sabay haplos pa nito sa kaliwang braso ng dalaga na bahagyang nagpakislot naman kay Sheena ngunit hindi nagpahalata. Biglang tumayo ang dalaga at bahagyang ngumiti. "Salamat po. Lalabas na po ako, sir." "Ayaw mo munang magkape? Magpapatimpla ako para sa'yo." "Hindi na po, Sir Jerome. Madami pa pong proyekto sa table na need gawan ng report. At tuluyan na itong lumabas. Walang flirt, walang pa-cute, pero iyon ang mas delikado." Sa monitor ng table ni Jamie, malinaw ang lahat. Ang mga tingin, ang mga sandaling masyadong mahaba ang katahimikan. Kitang-kita niya ang sulyap ng pagtataksil mula kay Jerome na alam niyang magpapaguho kay Jessica kapag nakita. At iyon ang kanyang pinananabikan. Sa hapon ding yun, dumating si Jessica sa opisina. Napansin niya agad ang napansin ng lahat. Ang tingin ng mga tao mula sa malayo ay may halong paghanga. At higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin ni Jerome sa direksyon ng mesa ng dalaga. "Sino yun? May bago ba tayong empleyado?" Tanong niya sa kasamahan sa trabaho na pilit pinapakalma ang sarili. "Si Sheena po, ma'am." Sagot ng isang staff. "Hindi niyo din kilala, no? Feeling ko, nagkabalikan ulit sila ng secret lover niya kaya gumaganda. Ganyan yan dati eh. Mukhang sustentado ulit." "Ulit? May nagsusustento sa kanya?" "Chismis lang po dito, Ma'am Jessica, sa opisina. Masikreto po kasi ang si Sheena. Pero mga nagiging boyfriend niyan may pera. Maapil sa mga mayayaman." "Ah, so gold digger pala." At nabigla ang kausap ni Jessica sa narinig. "Hindi naman po siguro. Ano pa bang tawag sa mga ganyang tao na tumatarget ng mayayaman? Kaya hindi na ako magtataka kung kumakabit yan sa mayaman kasi gold digger nga." Mabait naman po si Sheena, Ma'am Jessica." "Kinokontra mo ba ako? Hindi porkit mabait, hindi na gold digger at social climber. Tingin mo ba kaya niyang bumili ng branded bag at damit gaya ng suot niya ngayon gamit ang sahod ninyong pang-ordinaryong empleyado lang?" Nanikip ang panga ni Jessica. Pilit na sumisiksik sa isip niyang baka si Jerome ang matagal ng financer ng dalaga. Ilang beses niya nang iginigiit sa lalaki ang pagpapatanggal dito, pero hanggang ngayon nasa kumpanya pa rin ito. "Ikaw ba? Kaya mong bumili ng ganyan?" "Hindi po." "See? Hindi mo kaya. Kasi nga mahirap ka. Simpleng empleyado ka lang. At higit sa lahat, hindi ka kagandahan." "Ma'am Jessica naman, malis ka na nga sa harap ko at naaalibadbaran ako sa'yo sa susunod. Huwag mo kong kukontrahin ha, kung ayaw mong mawala ng trabaho dito." "Opo." At umalis ang staff nang walang ano-ano. Unti-unting lumapit si Jessica sa mesa ni Sheena nang hindi inaasahan. "Bagay ang buhok mo," sabi niya. May ngiting hindi umabot sa mata. "Nagpapapansin ka ba?" Ngumiti si Sheena. Mahinhin, kontrolado. "May nag-advise lang po. Mas bagay daw po sa akin ng mga ganitong style." Parang may sumabog sa dibdib ni Jessica. "At sino naman ang tangang nag-advise sa'yo niyan?" "Ay, hindi po tanga si Sir Jerome. Masyado na daw po kasing mahaba ang buhok ko at itim na itim at sa sobrang haba, mukha na daw po akong manggagamot." Pilit pa itong tumawa sa sinabi. Tumawa pa ng pagak si Jessica sa narinig. "Hindi po ba kayo sinasabihan ni Sir Jerome sa mahaba ninyong buhok?" At tinaasan naman siya ng kilay ni Jessica. "Excuse me? Jerome loves my hair." Ganun po ba? Akala ko po kasi Sir Jerome likes short hair. Kasi si Miss Jamie, short hair din, di ba?"
Mas lalong nagpangit-ngit si Jessica sa narinig mula sa kanya. Lalo na nang marinig ang pangalan ng pinsan. Stop! Medyo mataas ang tono ni Jessica na nagpagulat sa ibang empleyadong nagtatrabaho sa kani-kanilang lamesa. Akala mo hindi ko napapansin? Sigaw niya na para bang walang pakailam sa mga tao. Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo? Tahimik si Sheena. Hala po ma'am, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Don't play innocent with me. Sigaw ni Jessica. Ginagamit mo ang pagiging scholar mo sa kumpanyang to. Nakesyo ang tatay ni Jamie ang nagpaaral sa'yo para makatagal ka dito at akitin ng boss mo. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Stop seducing him. Or else. Or else? Tanong na may katatagan ng boses ni Sheena. Tumayo ito sa kinauupuan at pinantayan si Jessica. Or else what? Ipapatanggal niyo po ba ako? Sa anong grounds? Excuse me lang po ha, Miss Jessica. Ang alam ko po kasi, maayos po ako nagtatrabaho dito. May maayos na mga proyekto at ni minsan walang violation sa opisinang to. At sumasagot ka na? Ang kapal ng mukha mo. Pues, you're fired. Miss Jessica, I am so sorry. I only have one master at hindi ikaw yun. Siguro, ang pwede lang mag-terminate sa akin ay ang tatay ni Miss Jamie o si Miss Jamie. Hanggat ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko, wala sigurong rason para hindi ako mga tuwiran. Besides, ang tanging kasalanan ko lang naman ay ang pagiging sexy, maganda at elegante. Maliban doon ay wala na. At kung problema man iyon para sa inyo, then it's your problem not mine. Hindi ko alam kung anong nakain mo, kaya bigla kang tumapang. Sinong pinagmamalaki mo? Ang financer mo? At lumakad pa ito palapit sa dalaga. Tell me, saan ka kumukuha ng lakas ng apog? Sa dole. Sabay ngisi pa ni Sheena. Alam ko kung ano ang karapatan ko bilang isang empleyado. Siguro, kung may grounds of termination, then go. Pero habang nag-iisip ka, let me do my work. Okay ba yun, Miss Jessica? Pues, makakarating kay Jamie na inaakit mo ang asawa niya. Sure, I'll wait sa totoong asawa, hindi sa isang representative lang. Kung wala na po kayong sasabihin, Miss Jessica, I'll go now. Pinatatawag kasi ako ni Sir Jerome. Gusto mo bang sumama? Sabay ngiti at alis nito sa harap ni Jessica na para bang natulala at hindi makapaniwalang sinasagot-sagot lang siya ng isang simpleng empleyado. Hindi ko palalagpasin to, Sheena. Magpakasaya ka. Hindi ka na magtatagal sa kumpanyang to. Gigil niyang bulong sa sarili. O kayo, anong tinitingin-tingin ninyo? Happy? Tapos na ang eksena. Bumalik na kayo sa pagtatrabaho ninyo. Baka mamaya mali-mali na naman yung mga report ninyo. Mga chismosa. Galit niyang baling sa mga kasamahan sa trabaho. Pakiramdam talaga ni Jessica. May mali sa mga nangyayari. Hindi na ito ang Sheenang kilala niya. Sa bahay, pinanood lahat ni Jamie. Hindi siya nagsaya. Hindi rin siya nalungkot. Kalmado lang ang lahat na para bang inaasahan niya na ang lahat. Ito ang hinintay niya. Ang sandaling si Jessica mismo ang sumira sa kanyang sarili. Kinuha niya ang phone at nag-message kay Sheena. Magaling, Sheena. Ganyan nga. Huwag kang uurong. Hayaan mo silang magkamali. Nararamdaman na ni Jessica ang pagbabago. Hindi na siyang unang tinatawagan ni Jerome. Hindi na siyang palaging kinukonsulta. At may isang babaeng palaging nasa paligid ni Jerome. Mas tahimik, mas maingat, at mas bata't mas mapanganib. Jamie, kailangan nating mag-usap. Mahina pero mariing sabi ni Jessica habang hinihila si Jamie sa gilid. Bakit, may problema ba? Mahinang tanong ni Jamie. Halos maang-maangan pero sa loob-loob niya para bang namumuro na siya sa bingo. Tumingin si Jessica sa kanya at kita sa mukha nito ang pagkabahala. Okay ka lang ba, Jessica? Tingin ko, nagpapatuloy na naman ang asawa mo at si Sheena. Sheena? Balik tanong ni Jamie. Tila nagulat sa pangalan pero may kakaibang tono sa boses niya. Malamig at kontrolado. Si Sheena, yung inaway natin sa hallway. Nalimutan mo na? How could you? Pagtatanong ni Jessica. Tumawa si Jamie. Malakas pero may bahid ng pagkamapanukso. Oh yeah, si Sheena. You know what, Jessica? Sa dinami-dami ng naging babae ng asawa ko, manhid na ako sa istorya ng mga kabit at mahilig kumabit. Sheena is just one of them. Iisa lang sila ng mga kilaw na mga bituka. Malalandi.
Haliparot pokpok, mga babaeng mahilig sa mga tira-tira at mahilig tumikim ng hindi kanila. So ano naman ang bago ngayon kay Sheena? At naghalukip-kip pa ito. Isa pa, Jessica, pagod na ako. Pagod na ako sa mga traidor at sa mga ahas na papalit-palit lang ng balat, pero ahas pa rin. Napatingin si Jessica sa kanya. Nanlalamig ang mga mata. Jamie, ang iyo dapat, hindi ka dapat pumapayag na agawin sa'yo si Jerome. Lalo't asawa mo siya. Tumango si Jamie gaya ng dati. Tila pamilyar sa argumento ng pinsan. Pero may kakaibang pagtingin na si Jamie ngayon. Malinaw na may nakikita siyang mas malaking laro. Tama ka. Tingin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong dapat mong gawin sa katulad ni Sheena? Ano nga bang dapat gawin sa mga babaeng patuloy na sumasabit sa may mga sabit? Tumitig siya sa mata ni Jessica. Hindi kumukurap, hindi kumibo, para bang natuyot ang lalamunan ng pinsan niya sa bigat ng tanong niya. Sa loob-loob ni Jamie, tumawa siya sa sarili. Kitang-kita niya ang reaksyon ni Jessica ng buong buo. See? Ultimo ikaw, hindi mo rin alam. Sabi ni Jamie, may bahid ng kasiyahan. No, you should fire her. Pagsuhestyon ni Jessica, halos pumupunit sa galit at pagkabigla, at doon pumasok sa eksena si Jerome. Anong ginagawa niyo rito sa dilim? Wala naman, may sinasabi lang si Jessica. Tungkol sa'yo. Walang kagatol-gatol na pagsagot ni Jamie. Ano ang tungkol sa akin? At halos hindi maalis ang pagsalita ng tingin ng dalawa sa isa't isa. Halatang parehong may kaba sa mga binitiwang salita ni Jamie. Eto kasing si Jessica, kinukulit si Teddy. Gusto ka daw i-surprise sa nalalapit mong birthday. Biglang naalis ang tensyon sa dalawa nang sabihin iyon ni Jamie. Ang sabi ko, hindi ako pwede kasi need kong pumunta ng Singapore para sa business meeting na inihanda ni Daddy. New investor daw. Kaya ayaw akong tigilan. Gusto niya, ako ang humarap. Alam mo naman yun, di ba? Lumapit pa ito sa asawa at isinabit ang dalawang braso sa leeg ng asawa. Kaya love, pagpasensyahan mo na ha. Promise, babawi ako. Okay lang naman love. At hinalikan pa siya nito sa labi. May ibang araw pa naman. Gaya ng inaasahan ni Jamie, naging kampante ang lahat. Alam niyang hindi matitiis ni Jessica ang lalaking paulit-ulit na lumalandi sa iba. Sa araw ng kaarawan ni Jerome, pinalabas niyang maaga siyang umalis para sa kanyang scheduled flight. Matapos niyang umalis, nakita ng dalawang mga mata niya kung paano pumasok sa loob ng master's bedroom ang pinsan niyang si Jessica. Alam ni Jamie na patatawarin ni Jessica si Jerome matapos siya nitong suyuin at hindi nga siya nagkamali. Dahan-dahan pa itong pumasok na para bang 40 niyang pang-akit. Nagpatugtog ito ng music na sinasabayan niya ng nakakaakit na pagsayaw habang tuwang-tuwa si Jerome sa pagpapasaya sa kanya ng babae. Napapangiwi naman si Jamie, hindi dahil bitter siya sa nangyayari, kundi dahil diring-diri na siya sa tigas ng katawan ng pinsan sa pagsayaw, pero pinipilit pa rin ito. Ibang klase ka talaga, Jessica. Gagawin mo lahat para i-keep lang ang asawa ko. Kailan ka pa natutong sumayaw? Akala ko ba ayaw mo ng ganyan? Napaka-impokrita mo talaga. Mahinang sambit niya habang nakatitig sa isang palabas na siya lamang ang nanonood. Matapos ang ilang oras ay nakita na lamang ni Jamie na natulog ang dalawa na magkayakap. Ang sweet naman, komento niya, sabay dial ng numero ng telepono. Manang, panimula niya nang sumagot ang matanda. Nagawa na po ba yung pinalalagay ko sa inyo nung nakaraang araw? Opo ma'am, sagot ng matanda sa kabilang linya. Good kung ganun. Magayos na po kayo at huwag pong kalimutan ang mga bilin ko. Salamat po manang. At napangiti si Jamie matapos nun. Ready ka na ba? Ihatid na kita ulit sa bahay ninyo. Tanong ni Leo at isang pagtangulang ang naging sagot ni Jamie. Nag-drive na sila pabalik sa bahay ni Jamie matapos bumili ng cake para sa asawa. Wow, may pa-cake pa. Komento ni Leo sa kanya. May bahid na selos ang tono, ngunit may distansyang pagpapahayag ng damdamin. Pilit na itinatago sa mga salitang mapanukso. Perhaps kasama sa palabas, kasama sa mga plano ko para makabitag. Matabang na sagot ni Jamie.
Hanggang kailan mo ba 'to gagawin? Mas madali kung tatapusin mo na. May mga hawak ka ng ebidensya. Masyado mo lang sinasaktan ng sarili mo. Alam ko, pero gusto kong ubusin ang sakit hanggang sa wala nang matira kundi galit. Gusto kong masaktan ng paulit-ulit para wala nang puwang sa puso ko ang pagpapatawad sa panggagago nila sa akin. Minanipula nila ako, Leo. Ikaw at ako't si Sheena. Tingin mo hihinto sila kung ganun-ganun lang ang gagawin ko sa kanila? Tingin mo ba, maghihilom kaagad ako nang hindi ko makitang naghihirap din sila? At kumuyom ang kanyang palad bago pa muling nagsalita. Hindi sapat ang makulong sila. I need to destroy them. Yung pagkawasak na hindi na sila muling makakabangon. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Jamie. Sa hindi malamang dahilan, para bang malamig na tubig ang bumuhos sa simpleng paghawak na iyon ng lalaki. Kumalma siya at nanggilid ang luha. I can understand. At kung may magagawa ko para tulungan ka, just let me know. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ayoko na nakikita kang nasasaktan o nagagalit. Simply because you don't deserve this. Nagmamadaling nagpunas ng luha si Jamie at dumukot sa bag para ilabas ang isang maliit na plastic sabay abot kay Leo. Ipa-DNA testing mo to, Leo. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin tungkol dito. Hibla ng buhok ito ni na Tommy, Jessica at Jerome. I need this ASAP. Tatapusin ko na ang lahat ng to. Gusto ko lang mapatunayang tamang hinala ko. Tumango si Leo at tuluyan ng lumabas ng kotse si Jamie. Nakataas ang noo at hindi na muli pang lumingon. Dali-daling pumasok si Jamie sa loob ng bahay at tinapunan ng tingin si Manang, ngunit hindi na ito kumibo pa. Muling sinilip ni Jamie ang live video ng hidden camera at kitang-kita niya kung paano mahimbing na natutulog ang dalawa habang magkayakap. Oh, how sweet. Bulong niya sa sarili. Paano kaya mangambala ang mga daga kapag nandyan ang pusa? Sarkasto nitong pagtatanong sa sarili habang nakataas ang kilay na nakatingin sa cellphone. Kumatok siya ng 3 beses. Sapat na lakas para marinig ng dalawa at maalimpungatan. May spare key siya ng kwarto pero hindi niya ginagamit yon para mas exciting ang pagkakagulo ng dalawa sa loob ng kwarto. Tiningnan muli ni Jamie ang live video at wala pa ding tumatayo sa kanila. Kaya naman, tumawag na siya ng may lambing. I'm here, love. Pabuksan ang pinto. At ang boses niyang yun ay naging hudyat para magpulasan ng dalawa na may tinatagong relasyon. Kitang-kita niya sa kanyang cellphone kung paano nataranta ang dalawa. Hindi malaman kung ano nga bang dapat gawin at unahin. Magtatago ba magbibihis o sasagot sa pagtawag, maglilinis ng mga kalat nilang mga damit sa lapag. So fascinating. Hindi nyo alam kung gaano kasayang nakikita ko kayong parang mga tanga. Ganito rin ba ang pakiramdam nyo nung pinaiikot ninyo ko sa mga sarili nyong laro? Saglit lang, love. Tanging naisagot ni Jerome sa kanya habang isa-isang itinatago ang lahat ng ebidensya. Ang tagal naman. Habang tinitingnan niya si Jessica kung paano magtatago. Hi, love. Pagbukas ni Jerome ng pinto, butil-butil pa ang pawis. Surprise! It's a prank! It's a prank? Anong ibig mong sabihin? Eh di ano pa, walang flight, walang pag-alis, walang business trip kasi birthday mo. Sabay kiss niya pa sa labi ng lalaki. Happy birthday, love. So, hindi ka aalis? May kaba sa kanyang dibdib. Natural hindi. Prank nga, diba? Ang galing ko ba? Sabay pasok ni Jamie sa loob ng kwarto. Damang-dama niya ang kabadong aura ng asawa. Tuloy-tuloy siyang tumungo sa bintana kung saan niya nakitang umakyat ang pinsan para magtago. Jamie! Sabay hawak ni Jerome sa kanyang braso. Yes, love? Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Isasara ko lang ang bintana, love. At bubuksan ang aircon. Mukhang mainit eh. Tagatakang pawis mo. Malambing niyang paliwanag habang nakatingin sa asawa at nakangiti. Ako na lang ang magbubukas ng aircon at magsasara ng bintana. Maupo ka na lang muna at alam kong pagod ka. Nasilaya ni Jamie ang pagpihit ni Jerome sa bintana. Nakikinita niya ang mukha ng pinsan sa kanyang isip. Dismayado kaya ito? Inis? Kabado? O baka lahat? Ang alam niya lang, may isang babaeng nakatayo sa espasyo na nasa labas ng bintana at pilit na nagtatago kalakip ng kanilang mga kasinungalingan. Love? Usal ni Jamie. Yes?
Magbihis ka na. May surprise ako sa'yo. Aalis tayo? Basta, trust me, magugustuhan mo. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo? Pagkabalisa ni Jerome. No, gusto mo bang ako pang magbihis sa'yo, Jerome? Sa nakakaakit nitong boses habang pinapagapang ang mga daliri nito sa dibdib ng asawa. Pinilit niyang mas landian pa para inisin si Jessica na patagong nakasilip sa bintana. Sige, bihis lang ako sa CR. Gusto mo ba munang lumabas? No, I will wait for you here. Sabay ngiti ng maluwag ng babae, ngiting maraming kahulugan. For sure, magugustuhan mong sorpresa ko sa'yo. Matapos magbihis ni Jerome, sabay na silang lumabas ng kwarto. Ngunit bigla siyang napatigil nang marinig ang pag-click ng lock. Anong ginagawa mo? Takang tanong niya nang makitang inilak ni Jamie ang labas ng pintuan ng kwarto nilang mag-asawa. Umikot-ikot pa si Jamie, kunwari may hinahanap. Nang matiyak niyang walang ibang tao sa paligid, tsaka siya lumapit kay Jerome at nagsalita sa mahinang tinig. Iba kasi ang kinikilos ni Manang these days. Sabi niya, pilit pinapanatiling kaswalang tono. Gusto ko lang ingatan ang mga gamit natin sa loob, kaya dinobol ko. Isang kasinungaling ang dumulas sa labi niya na parang sanay na siyang magsuot ng maskara. Saglit na tumigil si Jerome, tila may gustong itanong, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tumango na lang siya. Halika na, aya ni Jamie matapos masigurong nakalak ang pinto. Sa buong biyahe, kapansin-pansin ang paninikip ng dibdib ni Jerome at ang hindi mapakali nitong mga kilos. Tahimik lang si Jamie sa tabi niya habang nagdadrive. Ngunit sa likod ng katahimikang yun, aktibo ang kanyang isip. Alam niyang kinakabahan si Jerome. Alam din niyang hindi rin makakatagal sa gilid ng bintana si Jessica. Isang sumpang mag-sunbathing sa bubungan habang naka-nighties tapos wala man lang tubig. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa labi ni Jamie. Ganyan ang mga dapat gawin sa mga makakati. Pinaaarawan. Matapos ang 2 araw na bakasyon nila ni Jerome sa isang pribadong resort, bumalik si Jamie na may dalang higit na kapangyarihan. Hindi sinasadya na nadatnan niya ang 2 sa isang sulok ng opisina. Mahina ang mga boses, ngunit puno ng galit. Okay ka lang? Pabulong, ngunit madiin ang boses ni Jerome. Ang layo ng lugar, isa lang ang kotse. Tapos gusto mo, bumalik ako sa'yo para palabasin ka ng kwarto. Nag-iisip ka ba talaga? Mahalata tayo ni Jamie. Puro ka ngaw-ngaw. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ko? Naiipit din ako. Tumawa si Jessica, isang tawang puno ng pait. Sitwasyon mo? Ikaw, nakikita mo bang nangyayari sa akin? Nabilad ako sa arawan ng naka-nighties. Walang bra, walang panty na suot, pero nasa labas ng bintana nyo para lang magtago sa asawa mo. Tapos ngayon pilay pa, ni hindi mo man lang ako naisipang balikan. Bakit? Dahil nasarapan ka? Masaya ka na sa kanya? Napakaganda ba ng surprise niya sa'yo, kaya nalimutan mo ang ina ng anak mo? Nanginginig ang boses niya. Shh! Ibaba mo ang boses mo. Masyado kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Oh, ano naman ngayon? Mas maganda ngayon nang magkaalaman na. Are you insane? Yes, I am. I am insane. Kasi insane ka din. Insane ako kasi yung taong minahal ko't pinagkatiwalaan, hinayaan lang akong ganito. Insane ako kasi kahit nasasaktan ako, patuloy pa rin akong umaasang paninindigan mo ko pagdating ng araw. Pero habang tumatagal, ang hirap mong abutin. Hirap na hirap kang ibigay ang para sa amin ni Tommy. Puro na lang kami tira-tira from you. At ang totoo, pagod na ako. Pagod na ako sa lahat. Ang dami mong drama. Why not just tell me? Mariing sagot ni Jerome, halatang naiipit. Ano ba talagang gusto mo? At doon, kusang gumawa ng ingay si Jamie. Isang mahinang pagkalabog ng bag, sapat para maputol ang pagtatalo. Nagkatinginan ng 2, tahimik na nigas. Jessica? Kalmado at tila nag-aalala ang boses ni Jamie habang papalapit. At anong nangyari sa kamay at paa mo? Masakit ba? Saglit na katahimikan ang sumunod. Umirap si Jessica bago sumagot. Mukha bang masarap ang maaksidente? Ngumiti si Jamie, isang ngiting hindi umabot sa mata. Ang sungit mo naman ngayon, mukhang wala ka sa muda. Sabi niya, tsaka sinadyang tingin sa kanilang 2. May problema ba kayo? Mabilis na sumingit si Jerome, pilit pinapakalma ang sitwasyon.
Nagdi-discuss lang kami tungkol sa opisina. Tumango si Jamie, tila kontento. Pagkatapos, marahang nagsalita pero may bigat sa bawat salita. Lunes ngayon, tapos nasa opisina pa kayo. Baka magalit si Daddy kapag nalaman nilang sinisimulan ninyong negosyo ng pamilya sa isang pag-aaway. Dad won't like it. At salitan niyang tinignan ng dalawa. Kilala ninyo si Dad. Isang report lang sa mga kalukuhan ninyo. Gagawa niya na ng paraan yan. Nanigas si Jerome ngunit hindi mapigilang magsalita. Love, you are overthinking. Sabay pilit pang tumawa. Anyway, maiwan ko na kayo dito ng pinsan mo. I need to do something very important. Hindi Jerome, hindi ka aalis. Walang katinag-tinag na sabi ni Jessica. Seryoso ang tono. Tatapusin na natin ang lahat dito. Matalim ang titig ni Jessica kay Jamie. Halos naglalagablab sa galit. At ikaw Jamie, ano bang ginagawa mo dito? Sinasadya mong lahat ng ito, hindi ba? Stop this Jessica! Madiing sabi ni Jerome. Halatang kabado sa resulta ng pagtatalo. Bahagyang umiti si Jamie. Hindi dahil natatawa, kundi dahil nagugulat siya sa kapal ng mukha ng kaharap niya. Wow, mainit talaga ang ulo mo Jessica. Sandali siyang tumigil, tsaka bahagyang yumuko para mas lalo itong marinig. Sigurado ka ba talaga sa tanong mo? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng pinsan. Pakiulit nga, anong ginagawa ko sa sarili kong kumpanya? Tumahimik ang paligid. What a shame. Dugtong niya, mababa pero mabigat ang bawat salita. Para sa isang bastardang katulad mo. Nakakalimot ka na ba? Pumandilat pa ang mata ni Jamie, walang bahid ng takot. Isang titig na kayang durugin ang natitirang tapang ni Jessica. At tumawa pa ito ng pagkalakas-lakas. Minsan talaga, may mga klase ng langon na tumutuntong lang sa kalabaw. Akala nila, sila na ang kalabaw. Baka nakakalimutan mong anak ka lang sa labas ng tito ko. Walang sariling pagkakakilanlan. Walang karapatan. Pero pilit pinagsisiksikan ng sarili sa pamilya. At ngayon, nakatikim ka lang ng katiting. Gusto mo ng lahat ang kinin. Tama ba ako, Jessica? Kinukuha ko lang ang para sa akin. Well. Mabagal at mapanuyang sambit ni Jamie habang pinag-cruise ang mga braso. Kita mo nga naman ang buhay, no? Lumapit siya ng isang hakbang, sapat para maramdaman ni Jessica ang bigat ng presensya niya. Pinapasok mo na nga ang iba sa buhay mo. Dugtong niya. Malamig ang tinig. Tapos ngayon kung makaasta ka, parang buhay mo ng buhay ko. Bahagyang ngumiti si Jamie, isang ngiting walang kahit anong init. I think you've lost your mind, Jessica. Saglit siyang tumigil, tsaka idinugtong ang pinakamasakit na bahagi. Marahan, pero tumatagos. Kung ako sa'yo, ipahinga mo na yan. Mukhang napapagod ka ng magpanggap. Ladies, stop this. Singit ni Jerome. Pilit pinapakalma ang sitwasyon habang pawis na pawis. Jessica, for God's sake, lumabas ka na muna. Kakausapin ko lang ang asawa ko. Anong asawa? Hindi. For once and for all, magkakaalaman na tayo rito. Ayoko nang magtago, Jerome. Napakunot noo si Jamie, kunwari walang alam. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya kay Jessica. Pilit na kinakalma ang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa asawa. Jerome? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa labi ni Jessica. Matagal ka nang niloloko ng tinatawag mong asawa. Ako ang matagal nang itinatagong kabit ng asawa mo. Mariin niyang sabi. At akala mo ba, mahal ka ni Jerome? Lumapit siya ng isang hakbang, halos idikit ang mukha kay Jamie. Ako ang mahal niya. Sa akin siya nagkaanak. Parang sinuntok ang hangin sa paligid. At hindi ka ba nagtataka? Dugtong niya. Mas tumitindi ang boses. Kung bakit hirap na hirap ang kumpanya niyo sa pag-angat? Napangisi siya. Walang pagsisisi, walang hiya. Dahil ninanakawan namin ng pera ang pinagmamalaki mong kumpanya. Nanigas si Jerome, hindi makatingin kahit kanino. Hindi na rin niya alam kung ano pa ang gagawin niya. Hindi ko to ginawa para sa sarili ko. Patuloy ni Jessica. Ginawa ko to para kay Tommy dahil sa pagkakataong to. Hindi ko ipaparanas sa anak kong naranasan kong pagdamutan ng lahat. Umiiyak na siya ngayon pero ang luha may halong galit at inggit.
Kaya pipigayin ko kayo hanggang sa maubos. Dahil hindi lang ikaw ang anak ng Diyos, Jamie. Huminto siya sandali, tsaka binigkas ang huling linya. Mabagal, ngunit puno ng puot. Hindi lang ikaw. Tahimik ang buong silid at sa gitna ng katahimikang yon, alam ni Jamie, kusang hinukay ni Jessica ang sarili niyang hukay at ito rin ang pinakahinihintay niyang pagsabog. At sa likod ng galit ni Jessica, sa likod ng pagkabalisa ni Jerome, nakita niyang isang malinaw na katotohanan. Wala na silang ligtas na dalawa sa oras na iyon. Wala nang maskara at ang katotohanan handa nang kumawala to set her free. Isang malinaw na indikasyon na siya'y panalo at handa na siya para rito. Planado ang lahat ayon sa kagustuhan niya at lahat ng kilos nila sumasang-ayon sa karma na matagal niya nang hinintay. Isang mabagal na ngiti ang umusbong sa labi ni Jamie. Isang ngiting alam niyang susunod na mangyayari. Anong iningiti-ngiti mo? Kunot noong tanong ni Jessica. Bakas ang pagkainis at pagkabalisa. Ngumiti ako kasi tapos na ang palabas. Marahang sabi ni Jamie, hindi inaalis ang tingin kay Jessica. Bago pa makasagot si Jessica, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pulis to! Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Pumasok ang 3 pulis, kasunod ang isang lalaking nakabarong na may hawak na folder. May dala po kaming search warrant. Malamig na sabi ng isa, sabay abot ng dokumento kay Jamie. Tahimik na tinanggap ni Jamie ang papel. Hindi na siya nagulat. Matagal niya na itong hinintay. Anong ibig nitong sabihin? Nanginginig na tanong ni Jerome. Nangingitim ang mukha niya. Ngumiti si Jamie. Ngayon ang tamang pagkakataon. Wala nang pagtatago. Matagal ko na kayong pinapanood. Akala nyo ba? Tanga ko habang buhay? Tumikhim ang lalaking nakabarong. Ako po si Attorney Reyes, counsel ni Miss Jamie. Binuksan niya ang folder at inilapag ang ilang dokumento sa mesa. May resulta po tayo ng DNA testing. Tumigil ang mundo. Ang DNA ni Tommy ay tugma kay Mr. Jerome at kay Miss Jessica. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Jerome. Anong sinasabi ninyo? Bigyan mo pa ako ng isang dahilan para kasuklaman ka. Sigaw ni Jamie. Unang beses na tumaas ang kanyang boses. Buong akala ko. Halos pabulong, ngunit puno ng puot ang kanyang tinig. Ako ang tumutulong sa isang kawawang single mom. Pinag-aral ko ang bata. Pinagamot. Binigyan ng bahay. Lumapit siya kay Jessica, mata sa mata. Pinaniwala mo kung kaawa-awa ka't dapat kang tulungan. Biglang napaupo si Jessica. Nanginginig ang buong katawan. Jamie, hindi ko sinasadya. Sinadya mo! Putol ni Jamie. At ikaw, sabay lingon kay Jerome. Ikaw ang pinakamasahol. Habang ako nagpapaaral sa anak nyo. Nanginginig ang boses niya. Ikaw ang ama. Tahimik ang lahat. Mabagal na nilapitan ng pulis si Jerome. Mr. Jerome, you are under investigation for fraud, adultery, and falsification of records. Isinunod ang posas. Miss Jessica, sabay lingon ng isa pang pulis. Kasama ka rin. Umiyak si Jessica. Gumagapang papunta kay Jamie. Jamie, please. Pamilya tayo. Hindi. Malamig na sagot ni Jamie. Ginawa mo kong bangko. Ginawa mo kong tanga. At ginamit mong anak mo bilang kasangkapan sa isa pang malaking kasinungalingan. Tumayo siya ng tuwid habang inilalabas ang dalawa. Sa gitna ng conference room, mag-isa si Jamie. Parang apoy na kumalat ang balita. Kinabukasan, laman ng mga balita sa TV, internet at social media platform ang pangalan ni Jerome at Jessica. Fraud, adultery, embezzlement, falsification of records. Ang kumpanyang minsang pinupuri, naging sentro ng iskandalo. Nagpatawag ng emergency board meeting si Jamie. Walang iyak, walang drama. Effective immediately. Malamig niyang wika. Tinanggal si Jerome sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya. Walang umangal. May mga matagal nang naghihintay sa pagbagsak nito. Finreeze ang mga bank account under their names. Pilit na pinabalik ang mga perang ginamit para kay Tommy. At pinabayaran ng lahat ng perang nawawala sa pamilya ni Jerome. At lahat ng dokumentong pinirmahan ni Jessica, sinuri isa-isa. Sa loob ng 1 linggo,
Tuluyang nawala ang kapangyarihan ng dalawa. Matapos ang pagbagsak ni na Jerome at Jessica, maraming inaasahan na aalis na rin si Sheena sa kumpanya. Siya ang babaeng napagitnaan ng iskandalo. Siya ang ginamit bilang pain. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Isang umaga, ipinatawag siya ni Jamie sa opisina. Hindi ka aalis. Diretso at kalmadong sabi ni Jamie, kung handa kang magsimula ulit, dito ka na sa tabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Sheena. Ako po? Salamat sa pagtulong na kumuha ng iba pang mga ebidensya. Napabilis ang lahat ng dahil sa'yo. Muli mong pinatunayan na hindi nagkamali ang daddy sa pagpapaaral sa'yo dati. Dugtong pa ni Jamie. Ginawa ko lang po ang nararapat. Naniniwala kong deserve ng kumpanyang malinis na trabaho at konsensya. Marami ring salamat dahil binigyan niyo ko ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Nailayo ko ang sarili ko na maalisan ng oportunidad sa kumpanyang minahal ko. Matapos ang ilang buwan, ginawa siyang personal secretary ni Jamie. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kakayahan. Si Sheena ang nag-ayos ng mga dokumentong winasak ng dating administrasyon. Tumulong sa pag-audit ng mga account at naging tahimik na mata at tenga ni Jamie sa loob ng kumpanya. Minsan, tahimik lang sila. Minsan, nagtatawanan sa gitna ng stress. Pero sa bawat desisyon, sila'y magkasama. Isang taon ang lumipas. Naging matagumpay ang kumpanya. Naging mas malinaw ang mga patakaran at mas patas ang naging sistema. Si Jamie, hindi na tahimik na asawa, hindi na biktima ng pinsan, at hindi naging bangko ng mga sinungaling. Isa na siyang babaeng may hangganan, may tapang at may kapayapaan. At sa tuwing pinapanood niya ang paglubog ng araw, alam niyang hindi paghihiganti ang nagligtas sa kanya, kundi ang katotohanan at ang pagpili sa sarili. Sa pagkakataong to, hindi na siya nag-iisa. Katabi niya si Leo. Hindi man negosyante si Leo, taglay naman niyang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tiwala ng mga tao. Marami siyang koneksyon. Maraming kakilala. Mga bigating investor na hindi basta-basta nagtitiwala, pero kusang lumapit nang makilala si Jamie sa kanyang pamamagitan. Hindi siya nag-alok ng kapalit. Hindi siya nanghingi ng bahagi. Narito lang ako, Jamie. Huwag kang matakot magsimula sa wala. Palagi niyang sinasabi. At nang dumating ang tamang panahon, ipinakilala ni Jamie si Leo sa kanyang pamilya bilang isang kaibigan at isang taong naroroon sa bawat mahalagang yugto ng kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang masayang hapunan ng dalawang pamilya, biglang nagsalita ang ama ni Jamie. Tahimik ang tono pero puno ng lambing. Alam kong katatapos lang ng issue ninyo ni Jerome, anak. Pero sa ganda ng partnership ninyo ni Leo, bilang magkaibigan at bilang katuwang sa negosyo, bakit hindi nyo pa idiretso bilang partner sa buhay? Biglang namula ang pisngi ni Jamie. Dad naman, kayo talaga, nakakahiya naman sa mga magulang ni Leo. Naikinatawa naman ng mami ni Leo, sabay iling nito. No, iha. Pareho kami ng nararamdaman ng mga magulang mo. Kami na lang ang naghihintay na mag-progress ang relationship ninyo eh. Tinuro nito si Leo na biglang umiwas ng tingin. Eto kasing anak ko, napakatorpe, abay napakabagal, kahit halatang in love naman. Humalakhak pa ang mami niya bago muling nagsalita. Diyos ko, kung alam mo lang, puro picture frame mo ang nasa bedside table niya. What? Nanlaki ang mga mata ni Jamie sa gulat habang lalong namumula ang muka. Si Leo naman biglang napipi, biglang namula at mukhang gustong matunaw sa kinauupuan nito. At anong picture yun? Biro ni Jamie habang nakatingin sa katabing lalaki. May pili yung ngiti na ngayon sa labi. Sumingit ang daddy ni Jamie, kunwaring seryoso. Bakit, Jamie? Si Leo lang bang may picture? Patingin nga ng wallet mo. Dad, ano ba? Nakakahiya. Ngumiti ang ama niya, halatang aliw na aliw. Curious lang, para kasing may nakita ako minsan. Next time, wag mong hahayaang nakabukas ang wallet mo ha.
Tumawa siya't sumandal sa upuan bago magdagdag. Aba, akala nyo ba porke matatanda na kami wala na kaming chismis sa buhay? At saka siya kumindat kay Leo. Ang alam ko lang, gwapo yung nakita ko sa wallet mo. Lalong namula si Jamie. Bakit hindi mo tingnan Leo para malaman? Udyok ng kanyang mami. Humarap si Leo kay Jamie. Seryoso ang muka pero may pilyong kislap sa mata. May I see your wallet? No way. Mabilis na sagot ni Jamie na natatawa na rin at sabay-sabay na nagtawanan ng lahat. Isang tawa na walang bigat, walang takot at walang tinatago. Sa gabing yun, sa gitna ng kulitan at pagmamahal ng pamilya, alam ni Jamie, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig nagsisimula sa apoy. May iba na nagsisimula sa tiwala, lumalalim na pagkakaibigan at nagiging tahanan bago pa man maging pangako. At iyon ang klase ng pag-ibig na handa na siyang piliin muli. Nasa opisina si Jamie, hawak ang bagong kontrata ng kumpanya. Sa labas ng salamin, tanaw niya ang lungsod na minsang naging saksi sa kanyang pagkawasak. Ngayon, tahimik na sumasalamin sa kanyang tagumpay. Lumapit si Sheena, may hawak na tablet. Meeting in 10 minutes. Tumango si Jamie. Bago siya tumayo, napatingin siya sa litrato sa ibabaw ng mesa. Siya at si Leo, parehong nakangiti, parehong payapa sa buhay na tinatahak nila na magkasama. 2 buwan na ang lumipas mula nang matanggap niya ang annulment papers. 2 buwang unti-unting gumagaan ang paghinga niya. Nang makita niyang pirma at selyo noon, para siyang binunutan ng tinik sa dibdib. Sa wakas, malaya na siya sa lahat. Huminga siya ng malalim bago marahang pinihit ang doorknob ng conference room. Pagpasok niya'y palakpakan. Napatigil siya. Lahat ng nasa loob ay nakatayo. Kumpleto ang mga investors. Maliwanag ang silid, puno ng ngiti at mas lalong nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang, pati ang mga magulang ni Leo. "What's happening?" Gulat niyang tanong. Pilit ngumiti habang naglalakad papasok. At bago pa man siya makakuha ng sagot, may tinig na bigla na lang narinig mula sa kanyang likuran. Siguro naman. Mahinang sabi ng boses na pamilyar sa kanya. Pwede na ako mag-propose sa tagal ng paghihintay ko sa'yo. Parang huminto ang mundo. Paglingon niya, nandoon si Leo, nakaluhod, may hawak na singsing at hindi niya na maitago pa ang luha. Matagal na kitang gusto, Jamie. Mas matagal pa kitang hinintay. Napahawak si Jamie sa dibdib. Pilit pinipigilan ang emosyon. Buong buhay ko, naghintay lang ako na sana dinggin ako ng langit na ibigay sa akin ng babaeng ni minsan. Hindi ko nakalimutan. Huminga siya ng malalim, tsaka tumingin ng diretso sa mga mata ni Jamie. Ngayon na malaya ka na, pwede na ba akong kumatok ulit? Hindi bilang kaibigan lang, hindi bilang tagahanga, hindi lang partner sa desisyon. Bahagyang umiti siya sa gitna ng luha. Gusto kong maging partner mo sa buong buhay. Marahang binuksan ng kahon ng singsing. Jamie, anya, buong tapang at buong puso. Will you marry me? This time, wala nang makakapanakit sa'yo. Hindi dahil poprotektahan kita, kundi dahil magkasama na tayong lalaban. Tahimik ang buong silid, lahat ay naghihintay. Tumango si Jamie nang walang pag-aalinlangan. Yes, Leo. Yes, I will marry you. Palakpakan ng lahat, hiyawan at magkahalo ang luhat tuwa. Tumayo si Leo at mahigpit siyang niyakap. At sa gitna ng conference room, kung saan minsan ay negosyo lang ang pinag-uusapan, isinilang ang isang pangakong hindi na kailanman papayag na masaktan muli ang sarili.